Halos araw-araw ay nagpupunta ang mga cancer at dialysis patients sa Rizal Medical Center. Nakikipaglaban sa kanilang karamdaman habang ang dasal at nais ay ang tuluyan nilang pagaling. Hirap sa gastusin sa gamot at sa iniindang sakit. Hindi madali ang sitwasyon ng mga pasyente kaya't ang inihandog ng St. Gerard Construction para sa mga ito ay ipinagpapasalamat ng mga doktor na saksi sa pinagdaraanan ng mga pasyente. Ang Rizal Medical Center ay nagpapasalamat kay Sir Curly and kay Ma'am Sara sa kanilang generosity na instead na gamitin nila sa pag-celebrate ng birthday nila, naisipan nila ang Rizal Medical Center, lalong-lalo na ang aming mga cancer patients at mga hemodialysis patients na mabigyan ng kahit kaunting tulong. Ang Rizal Medical Center ay natutuwa at nagpapasalamat para sa kanilang pagbibigay. Sana ay matuloy pa ang aming mga future projects, lalo na dun sa mga possibly mga wheelchair or even sa cataract surgery na pwede naming maging proyekto in the future. Simula nung pandemic, naging project ng mga maraming private entities ang makatulong sa Rizal Medical Center at iba pang mga DOH hospitals. Kaya naman, sabihin natin hindi maganda ang pandemic, pero dahil doon, nagkaroon tuloy ng mga partnership at mga proyekto na mas nakakatulong po sa ating mga kababayan. Para po sa mga kababayan natin na nag-iisip at naghahanap ng pwedeng matulungan, nandito po ang Rizal Medical Center na pwede niyo pong maging partner sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kung po kayong mag-atubili, kayo po ay lumapit at pag-usapan po natin kung paano tayo magtutulong-tulong. Para po sa St. Gerard, maraming salamat po sa inyong generosity, sa inyong graciousness at yung pag-iisip niyo po na makatulong sa iba. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. We have 3 shifts or sometimes until 4th shift for the emergency patient. So right now, meron po tayong pasyente. Our bed capacity is until 7 per shift. So until 3rd shift or sometimes 4th shift po tayo. So total of 21 per day tayo ngayon. So maraming salamat po sa naibigay nyo. Malaking tulong po to. Alam niyo po yung kalooban ng mga pasyente lang na hemodialysis dahil kala nila ang buhay ng hemodialysis mabubuhay lang sila through dialysis lang. Tapos parang yun lang ang gamot nila. So simpleng bagay na naibibigay, malaking kaginhawahan na rin po ito sa kanila. Ang pinagdadaanan nila kasi minsan ang dami kasi nilang mental, physical, emotional, yun ang lagi nilang pinagdadaanan. Pero sa amin, ang may tutulong lang namin sa kanila ay hindi libreng gamutan kasi tayo dito, may libreng gamutan tayo dito. So yung dialysis namin dito, nakakatulong kami sa guarantee letter. Hanggang ganun lang. So yung mga gamutan nila, yun ang lagi nilang sinasabi, paano yung gamot namin na nabigyan mo kami pangunang lunas, pero susunod din sa bahay nila, yung gamot nila, yun ang problema nila. Pamasahe nila, financial nila, yun ang lagi nilang pinoproblema. Paano makarating dito? As we all know, yung Rizal Medical Center is a government hospital. So, a lot of cases here, sila yung mga talagang nangangailangan ng tulong. Yung pagpunta ng St. Gerard Construction here sa institution namin is like blessing from the up above kasi marami silang natulungan today Yung mga patients namin needing a lot of help. So yung binigay nila will help them very big sa daily living nila and yung mga pangangailangan nila. Most of our patients, so mga talagang needing ng help. Katulad nito yung dinaanan namin sa dialysis center. Almost every day, every other day, nandito yan sila. Yung hirap na pinagdadaanan nila, yung pag-upo sa dialysis chair, yung pag-hook ng mga needle sa kanila. And aside from that, yung hirap nila sa pagkuha ng mga medications, yung mga supply nila sa daily living nila. We understand and we see them every day na talagang nahihirapan sila. For St. Gerard Construction, on behalf of the Department of Internal Medicine and most especially the Rizal Medical Center, we thank you from the bottom of our hearts for helping and donating to our patients here in our institution. This will be of very big help to them, not just today, but for the coming days and weeks of their lives. Sana maalala nila daily. We have friends from St. Gerard Construction that help them once in their lifetime. So I hope sana magkaroon pa tayo ng further relationship
para makatulong pa tayo sa mas maraming patients na nangangailangan here in Rizal Medical Center, because this opened a lot of opportunities for us, both for St. Gerard and Rizal Medical Center. Kamakailan lamang ay ilang humanitarian projects na ang ginawa ng mga may-ari ng SGC. Iba't ibang sektor, barangay at komunidad ang kanilang inabot. Ngayon, ospital naman matapos may humingi ng tulong sa kanila para sa mga pasyente. Sa pagbisita, kinamusta nila Curly at Zara Diskaya ang mga nagpapagamot. Ngayon nasa dialysis center kami, pero galing din kami sa cancer center. For today naman, ang ginawa namin is konting gift-giving lang kasi birthday niya yesterday. So today, ang goal namin is to reach out naman sa mga hospitals. Na-choose namin is the RMC. Nagbigay kami ng konting gift pack, which is groceries and medical kit na yung everyday use na Biogesic, if ever, Imodium. Yun yung laman ng health kit na may oximeter din siya, tsaka thermometer. Bali, ang request lang kasi nila dito is 130. So, 130 lang pinadala namin dito. Pero sumobra pa rin daw kasi hindi masyado yata. May batch pa raw yata na hindi pa nakarating. So, ang ginawa namin, iniwan na lang namin para sila na bahalang mag-distribute sa another batch na darating. May mga gamot din po kami pinapadala kung saan lugar ng Pilipinas, kagaya sa nagkaroon tayo ng medical mission sa Zamboanga, Sibugay. Tapos yung mga gift packs usually ang binibigay namin sa Quezon City. Dito po sa may bandang Laguna din, Laguna area. Sa Pasig. A little dito sa Pasig. Common. Dito pa sa Pasig, marami po kami pamigay kagaya ng mga kapitan po. Kasi po, hindi po namin alam kung sino yung mga recipient niya. Kaya ang ginawa po namin, sila po ang hininga namin ng tulong para maghanap po ng mga recipient nila para makapagbigay po kami. Sa labas naman po ng Pasig, kadalasan po, dinodonate lang po namin sa iba't ibang mga association po at mga iba't iba pong mga grupo at samahan. At sila na rin po ang bahalang mag-distribute nun kung paano nila i-distribute sa mga kakilala at mga recipients po nila. Gusto lang po namin mag-share sa kapwa, parang way of pasasalamat lang po namin sa kapwa dahil parang nabibless kami sa bawat pagbibigay namin sa kapwa. Napapasin namin na parang dumadoble ang blessing dumatilala sa amin. Parang ang gaang ng pasok ng swerte. So sabi namin, ano ba naman yung nakaparasong pupurot ka lang sa blessing na binigay ni Lord at i-share mo siya. Naging masaya ka pa at nakapagpasaya ka pa ng kapwa mo. Kasi talagang nagmula kami sa talagang walang-wala, kaya nakikita namin kung paano magbigay sa iba na makakaramdam sa yung walang-wala, bigyan mo, ang saya-saya talaga nila. We're looking into medical missions kasi yun ang medyo lacking din sa atin. So parang free medical, free dental, yun yung goal namin for the next few months. Tapos leading up to my birthday naman in November. Ito ang first time kasi may friend lang tayo na nag-invite at saka nag-aalala kami baka may madali namin yung tulong sa hospital hindi tanggapin. Kasi baka may mga restrictions sila. Since may nag-invite naman din sa amin, no, sabi namin good opportunity kasi naghahanap tayo ng matutulungan pero this time may gustong magpatulong. So sabi ko extend natin yung help sa kanila. Wala po kaming problema doon. Mas maganda nga po yung naka-formal, kung pwede nga mag-formal o kung hindi naman kaya may nag-invite po sa amin para hindi naman po baka sabihin nila bigla lang kaming sumulpot, lumusok. Baka mamaya ma-decline lang din. So sayang naman yung ibibigay natin. Ang mga kagaya ng mga Diskaya ay nagbibigay lakas sa mga may sakit. Nabibigyan sila ng pag-asa ng mga taong tumutulong sa kanila. Sabi po nung doktor baka daw po blood cancer pero hopefully hindi naman po sana. Wala pa po akong medication for cancer po. Ang sakit ko po is nagkaroon ako ng pneumonia and then tumaas po yung mga platelet and white blood cell ko. Yun po yung reason kung bakit ako nag-consult dito sa oncology department. Super natuwa, super blessing kasi for ilang months din po na waiting ako sa schedule ko. Yung pakiramdam po natin, hindi po natin maintindihan kung sakali nga po ba na yun yung sakit natin. Ano po yung magiging life namin kasi meron po akong anak na special child. Meron po siyang intellectual disability and seizure disorder. So syempre po, ang iniisip ko po hindi na po para sa akin. Although talaga pong saludo ako dun sa mga cancer patient po kasi talaga listening to their stories po, yung pinagdadaanan po nila hindi biro. Naiisip ko na rin po yun, lalo na kung may anak ka na isang special child. Kaya nung merong konting bless, natuwa po tayo at nabawasan ng konti yung emotional na pain na nararamdaman. Sa St. Gerard po, maraming salamat po dito sa mga groceries and health kit, medicine, thermometer and oximeter. Talagang napakalaking help po ito kasi hindi po talaga
talaga biro yung gastos ng mga cancer patient and their family. Hindi naman po lahat talaga may kaya na bumili ng mga medicine nila. So yung mga munting blessings po na naisi-share nyo sa amin ng mga pasyente ay napakalaking blessing po. At sana pagpalain pa po kayo ni Lord, ang family nyo at ang business nyo po para mas marami pa po kayong mga pasyente na matulungan. Dahil nabanggit ko nga po yung anak ko ay isang special child. Sana po matulungan niya din po yung mga special children. Yung po aking apo ay may cancer. Stage 1. 1 taon na pong mahigit. Yung po mga gamot na ay binibili po sa labas. Mahal po yun. Po nagpapasalamat at may mga tulong po ngang nadating na mga pagkain sa kanya, gamot. Lubos po ako nagpapasalamat. Ako po ay nagpapasalamat kay Sir Gerald. Lubos po kaming nagpapasalamat po lahat dito sa RMC. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.